Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayon po ay sineselebrate itong NACOCO Week. Ano ba itong celebration na ito na sinasabing punong-puno ng mga activities ng BGMP San Jose District Jail? At alamin po natin ang lahat ng yan. Tara, pasok muna tayo. Ano po itong sineselebrate na NACOCO Week? Yes, Kuya Mar. Ang NACOCO Week or National Correctional Consciousness Week ay isang 1-week-long celebration na isinasagawa po sa Bureau of Jail Management and Penology in order to increase the awareness of the public tungkol po sa mga plight ng ating mga persons deprived of liberty, at ganun din po para magkaroon din ng awareness ang society kung ano-ano yung mga programang ibinibigay natin sa kanila so that they could prepare themselves for the reintegration in the society kapag sila po ay lumabas na. Paano natin din-develop yung kanilang kabuuan, no? Kasi sabi ko nga, Kuya Mar, ang BJMP po is tungkol sa mga rehabilitation and reformative po yung approach natin sa ating mga PDL. Kaya itong isang buong activity na ito yung lalong magpapatibay ng mga ginagawang effort ng BJMP para po sa kanila, para sa kanilang development. Kailan po ito ginagawa? Ito po ay ginagawa tuwing October. Kasalukuyan nga po, Kuya Mar. Ang atin pong NACOCO ay nagsimula po ng October 20 hanggang October 26. Pero as early as October 19, meron na kaming mga pre-celebration na ginawa, katulad yung nakaraan po ang Adventist Church ay naghandog po ng free medical and dental mission po dito sa ating piitan para po sa mga PDL po dito. So itong nabanggit mo na ito, sino po ang katuwang ninyo dito? Mayroon bang kasama kayo dito, itong BGMP, para isagawa itong NACOCO? Yes, Kuya Mar, ito po talaga ay mandato talaga ng BGMP. Okay. Subalit kami po ay siyempre, marami po kaming linkages sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, at saka hindi lang po mga iba't ibang ahensya kundi mga private stakeholders din. So, katulad nga po nung sinabi ko kanina, meron din po tayo sa sa linya po ng mga religious sectors. Yan, tapos siyempre, yung mga nagpo-provide ng trainings para sa kanila, ang TESDA, ang DOST, DSWD, pagpo-provide po ng mga financial assistance para sa livelihood nila. Ang mga LGUs po, napakalaking bagay po, at ng mga provincial government offices po. And katulad po ng nakikita po natin sa oras po na ito ay nagbibigay po ang PAO o Public Attorney's Office ng kanilang information drive, information dissemination on the different kinds of modes of releases para malaman po ng ating mga kapamilya kung ano ba yung mga ways para mas mapadali yung kanilang pangungulungan po dito sa ating pong piitan. Kasi dinidinig pa lang kasi naman yung kanilang kaso. Yes, ang kanilang kaso po. So nag-a-assist. Yes, karaniwan po kasi, since syempre mahirap naman po ang buhay, karaniwan po ng mga nakapiit dito ay mga walang kakayahan kumuha ng mga private counsels. So ang PAO po ay napakalaking parte ng kanilang paghingi ng hustisya or ng pagtulong sa kanila sa kanilang pag-iintindi ng kaso. So ngayong araw nga po na to ay naka-schedule po si Attorney Agoot po, ang head po ng ating Public Attorney's Office, para magbigay at mag-explain ng mga iba't ibang modes of releases. So meron din po tayo sa parole and probation, no? Meron din tayong activity po na itinalaga para naman na mag-explain din sila. And then, ang DepEd po, napakalaking isa rin po sa pinakamalaking support ang ibinibigay sa amin sa pamamagitan po ng pagkakaroon nila dito ng ALS or Alternative Learning System po. So nagpapasalamat po ako kay Ma'am Charis Joy Taglinaw at kay Sir Jeffrey Labaw. Sila po ang ating mga teachers po ng ating mga estudyante po dito sa ating piitan. Meron kami dito, Kuya Mar, ngayon na
naka-enroll sa senior high at meron din tayo sa basic literacy program, meron din po tayo. Kaya silang dalawa po na teacher ang pinapasalamatan namin. So galing din po yan sa DepEd. Aside from that po, meron din po kaming mga say for example sa PDRMO na Red Cross, yung mga nagtuturo po dito tungkol sa mga basic life support, yan. Tapos syempre, hindi po nawawala yung mga tumutulong na mga private stakeholders. Say for example, meron po mga activities dito na yung mga nagdo-donate po dito sa ating piitan at yung mga tumatangkilik sa kanilang mga livelihood products. So yan, napakarami po talaga. Kaya itong buong linggo na to, dito namin pinapakita at yun yung may mga different days na bibisita sila dito, yung mga ahensya na yan, para magbigay sila ng serbisyo po sa ating pong mga kapatid dito sa loob po. Ayan. So yung output niya, paano po nagkakaroon tayo ng output? Yung sa kanila, halimbawa, marami kayong nabanggit na mga tumutulong dito, education, sa skills, sa religious sa group, sa iba pa mga stakeholders na tumutulong dito. Paano naman ninyo na-monitor yung output dito sa mga PDL natin? Paglabas na nila na-monitor nyo nagagamit yung hindi lang paglabas nila kasi nga sabi ko nga Kuya Mar, nasa stage kasi sila ng development dito which is the primary mandate of the BJMP, yung i-take care yung kanilang development ng kanilang mental, yung pakikitungo nila, nadidevelop na sila dito. Palagay ko dito pa lang sa piitan, bukod sa pinaghahandaan nila yung nasa labas sila, dito pa lang na nasa piitan tayo ay natututo na sila. Say for example, sa livelihood project, livelihood products nila, Kuya Mar, binigyan tayo ng local government unit para sa mga senior citizen, yung I think they were given 30,000 pesos as financial assistance so that they could start yung kanilang paggawa ng basahan, rug making. And sa ngayon pa lang, Kuya Mar, kumikita na dito yung mga senior citizens. Dito pa lang, habang nangungulungan sila, yung kanilang personal na needs ay hindi na nanggagaling sa labas kasi kumikita na sila dito at kung minsan pa nga ay nakakapagbigay pa sila sa kanilang family. Yun naman po nga ating mga kababaihan naman po, binigyan din sila ng kapital para sa kanilang paggawa ng parol, bags, yung mga beaded bags nila. Dito pa lang, Kuya Mar, natututunan nila kung paano kumita ng pera sa tamang paraan. Kasi karamihan po nung ating mga nangungulungan po dito, dati po silang naligaw ng landas at aminado sila before na talagang sa madaling paraan lang sila nagkakapera. So ngayon, natututunan na nila yung how to earn money out of hard works. Tapos na-realize nila na sa paggawa pala ng ganito, kumikita na agad sila. So dito pa lang, reformative stage na yung ginagawa na. Kaya nagpapasalamat kami sa TESDA kasi sila po yung nagturo, DTI, kung paano maghabi. Tapos meron kaming mga skills training sa TESDA tungkol sa paggawa ng mga bread. Nakita mo dyan, Kuya Mar, meron kami dyan bakery. So, dito palang nalilinang na yung kanilang mga skills that they could really use kapag labas nila sa piitan na ito, ay meron silang, hindi lang sila, handa na sila mentally, physically, tapos magagamit nila yung mga skills na yun para pag nagbagong buhay sila, pwede silang gumawa ng tinapay, pwede silang magagawa ng mga pastries. Tapos itong susunod, I think sa Sunday, we're going to launch hilot massage, traditional hilot massage. Test na rin po yan. Meron kaming 50 participants yan. So, talagang napakarami nilang natututunan dito, Kuya Mar. Unang-una, yung mga ALS, mga ALS students namin po dito. Maniwala ka sa hindi, Kuya Mar, meron dito kung kailan pa nakulong, tsaka pa nakagraduate, dito pa nila na-earn yung kanilang mga diploma, dito sila natutong magbasa at magsulat, at even themselves, parang proud sila na
hindi sila nakahawak ng lapis at papel, hindi sila nakapagbasa kahit na ilang words lang. Dito po, natuto sila dito at talagang may diploma sila, Kuya. So, Kuya Mar, so sa palagay ko, hindi lang skills, no? Education, alam natin yan, hindi yan basta-basta makukuha sa'yo. At nakakatuwa na dito pa nila sa ating piitan, nakuha yung pwede nilang gamitin talaga for a lifetime na sandata nila sa pagharap ng panibagong buhay nila sa labas. So, ibig sabihin, parang ito ay multitasking university. Yes, Kasi yes, Kuya Mar. Biruin mo, hindi lang pala dito sila yung mga nakakulong dito, hindi lang yung kain-tulog lang. Yes, hindi po, Kuya Mar. Nagtatrabaho, natututo sila, no? Yes, yun yung nais namin, kaya nga tayo may nakukog. We would like to open yung, alam mo yun, yung increase the awareness of people na yung mga tao dito, hindi lang sila, unang-una, sabi ko nga, Kuya Mar, yung mga nandito po sa ating piitan ay yung mga taong nag-undergo pa lang ng trial. Dapat maunawaan ng mga tao yan na yung mga nakapinid po dito nandito po sa ating piitan ay hindi pa yan mga convicted na mga individuals. They are those people undergoing trial. At kung meron man dito nga nandito na nangungulungan sa atin, ayun lamang nangungulungan ng mula 1 araw hanggang 3 taon, Kuya Mar. Kaya, kumbaga, talagang tinatap natin ang lahat ng possible agencies, private stakeholders para maging produktibo yung stay nila dito sa ating piitan. At yun nga, Kuya Mar, para ma-develop sila. Yes, yung reintegration nila sa society, prepared sila pagdating ng araw na makalaya na po sila. So nakapasok sila dito doon sa changing lives for a better nation. Yes, opo. Yan ang aming mantra, Kuya Mar. So dito pa sa inyong 1-week celebration ito ay simula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hanggang sa matapos ito, meron kayong mga activities. Yes, Kuya Mar. Actually, isa-isahin ko po sa inyo. Ano yung mga activities na yan? Yes, opo. Actually, nag-start po kami kahapon. Meron kami, kahapon talaga yung opening. But as I have said, meron kaming parang pre-opening nung Sunday kasi nga po ay nagkaroon ng dental and medical mission po ang Adventist po, Adventist Church. Pero kahapon po ang start po ng aming activity ay syempre nag-motorcade kami, Kuya Mar, para pansin naman ng community ano ba yung nakokom. So kahapon din nagkaroon kami ng parade ng players at saka ng muses kasi meron kaming basketball league dito. So kahit na half court lang kami dito, Kuya Mar, binibigyan pansin namin yung kanilang physical, yes, physical and mental para ma-develop din nila yung kanilang sportsmanship, yung health nila, medyo maging aware sila na kinakailangan na malakas yung katawan nila. So meron kami yan at syempre sa mga babae naman meron kaming mga muses kahapon. May pageants din kami, no, para mas maging confident sila, ma-realize sila. Sabi nga nung mga nag-join nating mga muses, ma'am, sa labas po hindi po kami sumali sa mga ganito. Parang first time ko na-realize na pwede pala akong mag-muse no matter what sizes you are. Parang beauty comes in different size and shape. Sabi niya pwede pala akong mag-muse kahit na maliit ako, kulang ako sa tangkad. Yes, kasi sabi ko ito yung chance para mas makilala nila at mas maging confident sila. So, yun po yung isa namin. Tapos meron kami bandang hapon po na palarong Pinoy. We are promoting para sa kanilang social activities nila, yung pakikitungo nila sa ating mga kasamahan. Dinaan natin sa mga palarong Pinoy para ma-increase yung kanilang, alam mo yun, yung sportsmanship nila, yung camaraderie nila dito po sa nagkaroon kami ng palarong Pinoy kahapon. And then
ito nga pong Tuesday, yan, meron po tayong Legal Awareness and Sports Day. Tuloy-tuloy po yung ating paliga. Tapos andito nga po ngayon ang Public Attorney's Office, no? And then the next day po ay magkakaroon kami ng health information drive naman tungkol po sa disease prevention. Tapos meron tayong mga personal hygiene trainings, ganyan. Meron din pong basic life support training para sa mga PDL po at saka sa mga personnel na rin. And then, syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung mga sports activities nila. And then, meron pong basic literacy program, ang junior high school at senior high school po. Bukas ng alas 7 at alas 8 hanggang alas 8 ng umaga. From 8 in the morning onwards. And then, meron ulit silang legal counseling na naman po. Sa ano naman po, parole and probation naman po. No? And then, sa day 5 po, meron kaming Personality Development Day. Yan po yung meron kaming search for Mr. and Miss SJDJ na Coco 2025. Yun naman yung chance nila to showcase themselves, yung kanilang personality, yung kanilang mga talent, at syempre may coronation night tayo yan, kaya inaanyayahan kita dyan na Kuya Mar sa program po namin ngayon. And I believe it will be open for the families ng PDM para makita nila na yung kanilang mga kapamilya dito ay talagang ang laki na ng improvement. Alam mo yung makita mo yung kapamilya mo dito na may mga ganun pala siyang talent, no? Na dito niya lang na-discover. So, yan yung araw na yan. That will be on Friday. And to end the program, sa culminating program po namin, meron pa kaming awarding ceremony. So, lahat ng mga nanalo sa Patimpalak, sa liga, tapos meron po kami dito mga awarding ng mga best po ba, yung mga best trustee, mga ganyan. So, that would be on Sunday. So, at meron pa ulit, kung meron kaming post-activity, Kuya Mar, meron din kaming post-skill activity. So, that would be, yun nga sinasabi ko po sa inyo na training skills po para sa hilot massage. Hilot massage therapy. Yan, training na ikakandak po ng OMSC trainer. So, ibig sabihin, pati mga educators, Kuya Mar, ay natatap namin. So, mga OMSC trainers naman ang magkakandak po nun. Ayun, hindi ito tawag nito a fiesta celebration of Nakoko. Yes, kasi po. Siksik no? Yes. At kumbaga, dito walang pagkainip itong ating mga PDL kasi doon kayo nakafocus sa mga PDL. Yes, no? Kuya Mark. Okay. Talagang napakaganda ng programa. Ano po? So, nasa iyo po ang pagkakataon, ma'am. At para sa iba pang mga nais ninyong ipahayon sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po dito sa ating Nakoko Week Celebration 2025. Nasa inyo po ang pagkakataon. Yes. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating piitan. Katulad nga po ng team po namin ngayon ng National Correctional Consciousness Week namin, which is matatag na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maunlad na serbisyong pampiitan. Hindi po kami hindi namin makakamit yung pagiging matatag na napiitan namin kung wala kaming mga katuwang, Kuya Mark. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nabanggit ko na mga agencies, sa mga private sectors, sa local government units, sa provincial government of Occidental Mindoro po, sa pagbibigay nyo palagi ng suporta sa amin sa improvement ng mga jail facilities namin, mga donations ng hygiene kits dito sa ating piitan, sa lahat po ng LGU, hindi lang dito sa San Jose, kundi Magsaysay, Rizal, Kalintaan, napaka-supportive po nila. Maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa sa pagtulong po sa amin dito sa aming piitan para mas ma-improve pa po namin yung aming serbisyo, hindi lamang para sa mga nakapiit po dito, kundi kami rin kasi, Kuya Mar, meron din kami mga community relation services. We also have MOAs sa mga memorandum of agreement sa mga, I think we have 11 barangays na kausap po namin. Nakikipag-ugnayan po kami para sa mga
community relations services naman namin, katulad ng pagtatanim ng mga tree planting activities namin, coastal cleanups. Lahat po ng barangay na yan ay nakikiisa sa amin tuwing kami ay nagkakaroon ng coastal cleanups, ng mga pagtatanim sa mga kabundukan. Maraming salamat po sa inyo. At saka sa mga schools po na pinagsiserbisyuhan din po namin sa aming mga yung mga elementary schools na binibigyan namin, Kuya Mar, meron kasi kaming Sopas on Wheels, may read a book program kami para sa mga bata, para hindi sila maano sa amin, para alam mo yung mga bata, Kuya Mar, hindi natatakot pag sinabing mga naka-uniform na ganyan. That's our way of reaching out to communities na ang aming pong trabaho ay hindi lamang pagbabantay ng selda, hindi lamang pagbabantay ng mga PDL, kundi kami ay meron din kaming obligasyon sa labas ng 4 na corner ng ano na to. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat po ng sumusuporta sa amin. At sana po pala, Kuya Mar, ay wag din nilang kalimutan na yung sa night market po namin, kami po ay nagdadala doon ng mga products and service, ng mga products po ng mga PDL. Nagtitinda kami doon para kanilang pangkabuhayan. Sana po suportahan nila tuwing Biyernes po yan sa San Jose Night Market po. At syempre, Kuya Mars, syempre maraming salamat sa iyo, di ba? Kasi ikaw talaga isa ka sa mga from the very start talaga ay naniniwala sa BJMP, lalo na sa San Jose District Jail, at lagi kang nandyan sa likod namin. Salamat sa mga ganito mong programa. Okay mga kaibigan, yan po, narinig nyo po ang paliwanag tungkol po dyan sa NACOCO Week. Sana po nagustuhan nyo po at naliwanagan po kayo ang mga trabaho, mga ginagawa dito sa District Jail o San Jose District Jail. At yan po ay para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Muli po mga kaibigan, ito po ang inyong maglingkod. Paki-like and follow. Ito po ang ating Mararo at your service. At ito ang ating special report.